Paolo TV. Sa sandaling isinara ko ang pinto at lumakad ako sa mahaba at makipot na pasilyo, upang ibalik ang room key card sa front desk, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng erratic na ritmo. Kadalasan kapag lumitaw ang hindi komportable na pakiramdam na ito, itataboy ko na lang ito at mawawala na ito. Gayunpaman, hindi nawala ang madilim na pakiramdam pagkatapos kong itulak ito palayo. Sa halip, tumindi ito na nagsasabi sa akin na mag-ingat sa mga panganib na naghihintay sa akin. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, bitbit ang backpack ko sa likod ko, naramdaman ko agad na may nakatingin sa akin. Habang tumatagal ako, mas lalong hindi ako komportable. Walang maglalakas loob na atakihin ako sa sikat ng araw para maging ligtas ako sandali. Walang magtatangkang saktan ako sa lugar na ito na puno ng mga tao. Lumipat ang matalim kong mata sa mga tao. Sinuri ang aking alerto na tingin sa kaliwa pa kanan. Sa ngayon, wala akong nakitang suspicious na tao, pero hindi ko binitawan ang bantay ko. Not yet, naramdaman ko pa rin ang paparating na panganib na naghihintay sa akin. Naghintay ako ng taxi na dumaan. Pupunta sana ako sa airport kaya kailangan ko. Hindi ako naghintay ng matagal bago ko nakita ang taxi na papalapit sa daraanan ko, pinara ko agad ito hanggang sa huminto ito sa harapan ko. Binuksan ko ang pinto at inilagay ang backpack ko sa backseat bago ako pumasok sa loob at isinara ang pinto. Ang hindi kanais-nais na pabango ng air freshener ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong, ito ay nakakahilo sa akin. Kahit papaano ay nabaligtad ang sikmura ko dahil sa hangin na umihip sa loob ng sasakyan. Bumaba sa akin ang pagduduwal, hinawakan ng daliri ko ang upuan sa harapan ko para hindi ako mahulog sa sahig. Sa airport, please, utos ko at na-realize ko na mahina ang boses ko. Nang marinig ang aking mga salita, walang salita na pinaandar ng driver ang makina at umusad ang sasakyan. Umupo ako sa backseat at pumikit ng mariin. Marahil, ang nasusuka na pakiramdam ay mawawala pagkatapos ng 1 minutong pahinga. Buong gabi akong napuyat, at hindi nakakagulat na masama ang pakiramdam ko. Ako ay kulang sa tulog at iyon ang nagpapaliwanag sa biglaang pagkahilo. Makalipas ang 10 minuto, pumikit ang mga mata ko nang mapagtanto ko na hindi nabawasan ang pagkahilo ko. Mas masahol pa ang pakiramdam ko kaysa dati. Sa pagkakataong ito, nagsisimula nang mawala ang aking paningin at medyo nagiging malabo na ang aking paligid. Ano ang nangyayari sa akin? Mahinang tanong ko sa sarili ko at lumaban ng husto para mapanatili ang focus ko, pero walang saysay ang mga pagpupumilit ko. Bumagsak ang aking energy hanggang sa hindi ko na maigalaw ang aking mga paa at binti. Sinubukan kong magpumiglas pero buong katawan ko ay paralisado. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumalabas sa labi ko. At bigla kong na-realize. It took me a moment bago bumaon sa isip ko ang katotohanan, ang kwarto ay napuno ng usok mula sa isang kemikal. Ang nakakasuka na amoy sa loob ng taxi ay isang gamot na maaaring panandalian na paralisado ang isang tao, at dahan-dahang mawalan ng malay ang taong iyon. Hindi ko agad namalayan hanggang sa huli na ang lahat. Naipit na ako sa bitag na hindi ko matakasan. Sa kabila ng nanghihina kong katawan, nagawa kong iangat ang mukha ko sa driver's seat. Nakita ko ang refleksyon ng lalaki sa salamin. Siya ay nagtataglay ng isang pares ng asul na karagatan na mga mata tulad ng sa akin. Kahit nakamaskara, nakikilala ko pa rin siya. Bago ko pa masabi ang pangalan niya mula sa labi ko ay bumagsak ang ulo ko sa cushion seat at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawalan ng malay nang magising ako mula sa pagkakatulog. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit napakabigat nito na halos hindi makagalaw ang aking mga talukap. Huminto ang sasakyan at huminto ang makina. Narinig ko ang tunog ng pagsara ng pinto nang bumaba ng sasakyan ng lalaking nasa driver's seat. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto sa kaliwa ko at kinaladkad ako at kinaladkad sa sahig at umalis doon. Padabog na isinara ang pinto ng sasakyan. Dumaan ang mga yabag sa akin hanggang sa hindi ko na marinig. Habang wala ang bumihag sa akin, sinubukan kong igalaw ang isang bahagi ng katawan ko, at napagtanto na kahit ang mga daliri ko ay ayaw gumalaw. Iniisip ko kung gaano katagal ang pamamanhid na ito. Hindi ko nga alam kung nasaan ako o kung mabubuhay pa ba ako bago lumubog ang araw. Bumalik ang mga yabag, papalapit na ito sa daraanan ko. Tapos naramdaman kong gumalaw ang katawan ko nang may humila sa akin sa sahig sa pamamagitan ng paghila ng mga paa ko. Tumama sa aking katawan ng matinding sakit nang humagod ang aking likod sa mabato na lupa bago ito makarating sa sementadong pavement. May bumukas na pinto at hinila ako papasok. Ang makinis at malamig na ibabaw ng ceramic floor. Sinabi sa akin na nasa loob ako ng bahay.
Muli akong kinaladkad sa tile floor hanggang sa bumukas ang isa pang pinto at hinayla ako papasok bago lumuwag ang pagkakahawak sa aking mga paa. Pinilit kong imulat ang mata ko pero hindi ko magawa. Sinubukan kong igalaw muli ang aking katawan ngunit nabigo muli. Palihim kong pinakinggan ang paligid. Alam kong nandoon pa rin siya kahit hindi gumagawa ng ingay. Nagsimulang umikot ang ulo ko. Bigla na naman akong inaantok. Ang nakakasukang amoy ng isang kemikal ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong. Mamamatay ako sa suffocation kapag huminto ako sa paghinga. 2 minuto lang akong napabuntong hininga. Napabuntong hininga ako at nakalanghap ng masa ng usok. Bumukas ang pinto at may pumasok sa kwarto at walang masyadong mahinang isinara ang pinto. Napuno ng galit na sigaw ang silid habang nagtatalo ang dalawa. Hindi ko makilala ang pangalawang lalaki na kakapasok lang sa kwarto, since ako ay nagsisimulang makaramdam ng kaba. Hindi ko man lang maintindihan ang nangyayari habang nakapikit ang mga mata ko. Ngunit bago ako bumalik sa mahimbing na pagkakatulog, narinig ko ang tunog ng isang marupok na bagay na bumagsak sa sahig na may kasamang Pearson crash. Pagkatapos ay nagkaroon ng mahaba at malakas na pagpupumiglas sa pagitan ng dalawa, bago ang isang katawan ay nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang unang bumungad sa aking paningin ay ang malabo na puting kisame. Pagkatapos ng ilang beses na pagkurap ay hindi pa rin nawawala ang blur, kaya napilitan akong ipikit muli ang aking mga mata at maghintay ng ilang segundo hanggang sa maging malinaw ang aking paningin. Hell! Nasaan ako? Anong nangyari? Wala akong maalala kahit isang bagay. Nagising na lang ako na nakahandusay sa sahig habang iniisip kung paano ako napunta sa lugar na ito. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang mga mata ko. Sa pagkakataong ito ang aking paningin ay kasing linaw ng asul na langit sa umaga. Sumalubong sa aking mga mata ang pamilyar na sky blue na pader, ang king-size bed, ang minibar sa sulok, at ang larawan ng isang babaeng nakasabit sa dingding habang iniskan nito ang silid. Hindi ko kailangang makita ang anumang bagay upang malaman na ako ay nasa Anderson Mansion, sa loob ng aking silid. Anong ginagawa ko dito? Nanumpa akong hindi nababalik sa impyernong ito maliban na lang kung tungkol sa buhay at kamatayan na sitwasyon. Sinubukan kong bumangon ngunit hindi nakahanda ang aking mahihinang mga paa at bumagsak ako pabalik sa sahig. Namamanhid ang buong katawan ko at sumasakit ang ulo ko. Iniisip ko kung gaano ako katagal na nakahandusay sa malamig at matigas na sahig. Nakakabingi ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng kwarto, at isang madilim na aura ang lumitaw sa buong lugar. Ang mahinang liwanag na nagmumula sa Venetian blinds ay nagpatunay na halos 6:00 na ng hapon at ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Matapos kong maipon ang lahat ng aking lakas, pinilit kong bumangon, sa pagkakataong ito ay nagtagumpay ako. Biglang dumapo ang aking mga kamay sa isang mainit na likido. Pumikit ang ulo ko upang mag-imbestiga para lamang matuklasan ang pool ng sariwang dugo na natipon sa abot kaya ko. Ang masamang tanawin ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Nang tingnan ko ang aking mga kamay, napagtanto kong basang-basa ito ng dugo. Pero hindi dugo ang pinakanatakot sa akin, ang 10 pulgadang kutsilyong hawak ko. Ang aking takot ay lumaki sa laki ng isang halimaw. Nanlamig sa aking kinatatayuan, pasimple ko itong tinitigan ng dilat ang mga mata at hindi kumukurap habang umaasang magwawala ito. Sa kasamaang palad, hindi ito nawala. Sa halip, habang tinitingnan ko ito, mas nagiging totoo. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na napuno nito ang buong kwarto. Totoo ba ito o isang bangungot? Paano ito nangyari? Itinulak ko ang aking katawan pataas hanggang sa mabawi ko ang aking balanse at tumayo sa aking mga paa. Halos mawalan ako ng balanse nang madapa ako sa walang malay na katawan sa sahig. Nawala ang kutsilyo sa aking mga kamay mula sa pagkakahawak ko. Bumangga ito sa tiles na sahig na may nakatusok na kalabog. Nakasuot ng magandang puting damit at nakahiga sa pool ng dugo si Angela. Tumutulo ang dugo sa malungkot na sugat sa kanyang dibdib. Ang nakakalamig na amoy ng kamatayan at pagpatay ay umamoy sa mabigat na kapaligiran. Kami lang ang tao sa loob ng kwarto. Malamang ako ang pumatay sa kanya. Pero, wala akong maalala. Imposibleng atakihin ko ang isang babaeng walang pagtatanggol tapos saksakin ng maraming beses hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Bumaliktad ang tiyan ko at tumaas ang abdo sa lalamunan ko. Dahil hindi ko na makuha ang morbid na eksena, umiwas ako ng tingin. Tumangging gumalaw ang mga paa ko na parang may spell para hindi makakilos ang mga ito. Tumunog ang mga sirena sa di kalayuan. Pero, hindi pa rin ako gumagalaw sa pwesto ko. Ang mga surreal na kaganapan ay tila nangyayari ng mabilis. Umalangaw-ngaw ang nagmamadaling yabag sa pasilyo na sinundan ng agarang katok sa pinto. Inutusan nila akong buksan ang pinto, pero hindi ako gumalaw kahit 1 pulgada. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa ngayon. Napamanhid ang buong katawan ko dahil sa gulat at hindi na gumana ang utak ko. Sinipa ang pinto hanggang sa bumukas ito. Ang masamang tanawin ay nagdulot ng panginginig sa aking katawan.
The next thing na alam ko, kalahating dosenang naka-uniform na mga lalaki ang pumasok sa kwarto at napaluhod ako at ikinulong ang mga pulso ko gamit ang handcuffs. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto nilang sabihin. Namanhid na rin ang isip ko. Hindi ako nagpumiglas. Pinayagan ko silang kaladkarin ako palabas ng kwarto saka sa tapat ng entrance kung saan nakita ko si Samantha, ang aking stepmother, galit na naghihintay. Isang sampal. Ang agad na pag-atake sa aking mukha ay nagpamanhid sa aking mga pisngi sa sakit. Ang matatalas niyang mata ay tumatagos sa akin. Hindi man lang ako kumurap habang nilalabanan ko siya ng tingin. I cursed you to rot in hell for murdering your stepbrother's wife. I swear hindi kita papayagan na makatakas, sisiguraduhin kong mabibigyan ng hustisya. Dinig na dinig ang kanyang mga sigaw hanggang sa ikatlong palapag ng mansyon. I did not kill Angela. Sa wakas, nabawi ko na ang boses ko, at idiniin ko ang bawat salita para maintindihan niya. At sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Umalangaw-ngaw ang kwarto sa kanyang hysterical na tawa. Tingin mo bobo ako? Dagdag pa niya, pinagmamasdan ng kanyang singkit na mga mata ang shirt kung may bahid ng dugo. Ang kanyang mga daliri ay pumulupot sa isang masikip na bola. Galit na umigting ang kanyang panga. I'm not gonna force you to change your beliefs. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Mabangis kong sagot tapos lumingon sa mga pulis. Umalis na tayo. Dinala ako ng mga lalaki sa pintuan. Hindi ko pinansin ang galit na galit ni Samantha sa likod ko, at hinayaan ko ang sarili ko na makaladkad. Walang galang. Sisiguraduhin kung buong buhay mo ang gugulin mo sa rehas. Galit na sigaw niya. Nagkunwari akong hindi ko siya narinig, na mas ikinagalit niya. Sumakay ako sa kotse at umupo sa backseat. Umupo sa tabi ko ang isang pulis bago umalis ang sasakyan. Ngayong nawala na ang aking pagkabigla ay sinubukan kong alalahanin ang eksaktong nangyari hanggang sa sumakit ang aking ulo. Pero kahit anong pilit kong alalahanin ang eksaktong nangyari, wala pa rin akong maalala. Huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng police station. Bumaba ako ng sasakyan at pinapasok ako sa loob ng building. Dapat kong pilitin ang aking sarili na alalahanin ang mga pangyayari kung hindi ay kakasuhan ako ng pagpatay. Pagpatay na hindi ko man lang ginawa. Pero kung hindi ako ang pumatay kay Angela, sino pa ang gumawa? Sa kabilang banda, si Monica. Kahapon ang scheduled flight ni Gabriel papuntang Britanya. 24 na oras ang lumipas mula noon, ngunit wala pa akong natatanggap na tawag mula sa kanya na nagpapaalam sa akin na ang kanyang flight ay na-cancelled. Ang aking mga alalahanin ay patuloy na lumalaki. Ang mga negatibong ideya ay patuloy na lumalabas sa aking mga iniisip. Mas natakot ako sa hindi niya sinasagot ang phone niya. Paano kung kinidnap siya ni Vince? Paano kung may nangyari kay Gabriel nang hindi ko alam? Huminga ako ng malalim at panay ang paghinga at inalis ang mga negatibong iniisip. Hindi ako dadalhin ng pagkabalisa kahit saan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage, please try your call later. Pang-14 na beses ko na siyang tinawagan. Ngunit tulad ng mga naunang pagtatangka, walang sumagot. Sa dami ng mga failed kong pagsubok at paulit-ulit kong pakinggan ang parehong boses, kabisado ko ang mga linya. Bumuntong hininga, ibinalik ko ang telepono sa ibabaw ng night table. Pagkatapos ay inilipat ko ang aking tingin sa aking daughter. Si Faith Viena ay nakahiga sa loob ng kanyang crib, pinaghahampas ang kanyang mga braso sa hangin. Binuhat ko siya at dinala patungo sa terrace para makalanghap ng sariwang hangin. Ang mahinang sipol ng malamig na hangin ay nakatulong sa pagpapagaan ng aking stress. Dahan-dahan akong kumalma. Napakagandang araw, naisip ko. Ang aking mga mata ay nagwawalis sa magandang malinaw na asul na langit na tila isang eksenang diretso sa isang pagpipinta habang kumakalat sa abot tanaw. Habang ninanamnam ko ang tanawin at ang malambot na haplos ng malamig na hangin, nanalangin ako sa langit na sana ay ligtas si Gabriel saan man siya ngayon. Matagal man bago bumalik si Gabriel, siguro aabutin ng mga araw o kahit isang linggo, hihintayin ko siya. At kung sakasakaling hindi siya bumalik ay oras na para kumilos. I rocked Faith Viena into my arms and sang her a song, hanggang sa inaantok siyang humikab at ipinikit ang kanyang mga adorable na mata. Nang mahimbing ang tulog ng aking anak, pumasok ako sa aking kwarto saka ako naglatag ng isang malambot na halik sa kanyang malarosas na pisngi bago siya ibinaba sa queen-size bed. Habang inaayos ko ang mga unan sa paligid ng aking little girl, may mahinang kaluskus ng paggalaw sa likod ko. Nang tumingin ako sa direksyon ng mga pinto, naroon si Elisa na nakatayo. Tinawagan mo ba si Gabriel? Tanong niya habang mabilis na lumapit at umupo sa gilid ng kama. Umiling ako at mahinang bumulong ng hindi. Nang makita niya ang malungkot na mukha ko, ngumiti siya at pinalakas ang loob ko. Don't worry, malapit na siya, na-delay lang ang trip niya. I hope so, sumagot ako. Sana tama ang best friend ko. Habang nandoon si Elisa, mabilis akong naligo at nagpalit ng fit na pink na t-shirt at jeans.
Pagkalabas ko ng banyo, kinuha ko ang susi ng kotse sa taas ng night table at tinungo ang pinto. "Take care, Beatrix," sabi ni Elisa habang papunta ako sa pinto. "Maraming salamat, Liz. Promise, bibilisan ko. Kailangan ko lang bumili ng diaper at feeding bottle." "No problem," sagot niya. Binuksan ko ang pinto at isinara ito sa likod ko. Napakatahimik ng bahay. Naging ganyan nung umalis si Gabriel. Baka imagination ko lang yun. Walang laman ang entrance hall, hindi makita si Madam Stella. Gusto ko siyang tanungin kung gusto niya akong bumili ng para sa kanya. Nagkibit balikat ako at naglakad palabas ng bahay. Dumaan sa akin ang nakakapreskong malamig na hangin. Ito ay isang maulap na araw, isang magandang pagkakataon para sa isang picnic. Unfortunately, wala pa si Gabriel kaya kailangan kong ilipat ang mga plano ko hanggang sa dumating siya. Sumakay ako sa loob ng sasakyan, nagsuot ng seatbelt, at pinaandar ang makina. Dahan-dahang naglakad ang sasakyan patungo sa gate. Nakakatamad magmaneho ng mag-isa sa ilalim ng napakagandang asol na kalangitan. Sanay na ako na si Gabriel ang nakasunod sa akin na parang anino saan man ako magpunta. Ngayong wala na siya, nararamdaman ko ang namumuong kawalan. Para pasayahin ang sarili ko, binuksan ko ang radyo. Isang heartbreak na kanta ang sumabog sa speaker at bumagsak ang mood ko sa lupa. Pinatay ko ang radyo. Hindi naman ito nakakatulong sa akin. Bumuntong hininga, itinuon ko ang atensyon ko sa daan. Naagaw ng atensyon ko ang sasakyan. Napansin ko ito sa rearview mirror pagkaalis ko sa estate. Hindi nito na-overtake ang sasakyan ko kahit may pagkakataon. Hindi ko maiwasang magtaka kung nakabuntot ba ito sa akin o paranoid lang ako dito. Makalipas ang 30 minutong biyahe, huminto ang sasakyan ko sa parking area sa harap ng supermarket. Dumaan sa akin ang kotseng nakasunod sa aking sasakyan. Bumuntong hininga ako, nakahinga ako ng maluwag na hindi ito ang naisip ko. Binuksan ng guard ang pinto pagkapasok ko. Mabilis kong bulong na salamat bago ako pumili ng cart at itinulak ito patungo sa baby section. Kumuha ako ng 3-piece set of assorted color of baby bottles na nakadisplay sa rack at inilagay ito sa cart. Nang matapos ako ay umusad na ako. Huminto ang cart nang makarating ako sa lugar kung saan nakadisplay ang mga diaper. Carefully, pinili ko ang most trusted and tested brand, and grabbed 3 big packs at inilagay ito sa loob ng cart. Ang 3 big packs of diaper ay katumbas ng 3 linggo hanggang 1 buwang supply. Palagi akong bumibili ng mga diaper ng maramihan dahil ayaw kong pumunta sa mataong supermarket kada linggo. Dumiretso ako sa counter kung saan mahabang pila ang naghihintay. Nang turn ko na, binayaran ko na ang cashier ng cash. Makalipas ang 5 minuto, lumabas na ako ng pinto dala-dala ang mga binili ko. Nagmamadali akong pumunta sa kung saan nakaparada ang kotse ko. Nang makarating ako sa lugar, binuksan ko ang compartment at niload ang mga gamit sa loob bago muling isinara. Isang nagbabantang pakiramdam ang bumaba sa akin pagkatapos kong umakyat sa loob ng kotse at isinara ang pinto. Bago ko pa maiikot ang makina, mabilis na lumaki ang mga pangyayari. Isang matipunong braso ang nakasabit sa aking leeg, na nagpatigil sa aking paghinga. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa aking mga labi. Humigpit ang mga brasong nakahawak sa leeg ko. Pilit akong nagpumiglas, sinuntok ng maraming beses ang mukha niya pero hindi niya ginawang gumalaw. Kahit anong hirap kong lumaban, hindi pa rin ako makakapantay sa lakas niya. Diniin niya ang isang panyo sa ilong ko. Alam ko kung ano ang maaaring gawin nito sa akin kaya lalo akong lumaban, sa lahat ng lakas na mayroon ako. Ito ay usapin ng sitwasyon sa buhay at kamatayan. Hindi ako papayag na gawin niya ang gusto niya. Ang mahahabang kuko ko ay kumapit sa kanyang pisngi. Napaiyak siya sa sakit at nagmura sa galit. Nalaglag ang panyo sa hindi niya maabot. Sandaling lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Kinuha ko ang pagkakataon at hinampas ko siya ng malakas gamit ang siko ko. Bumagsak siya pabalik sa backseat ng sasakyan. Lumingon ako sa pinto at inabot ang handle. Pero bago dumampi ang dulo ng mga daliri ko sa handle ay inagaw niya ang buhok ko ng buong lakas na nauntog ako sa upuan. Isang malakas na sigaw ang bumungad sa labi ko. Walang tigil na binasag ng kamao ko ang mukha niya. Hindi ako susuko ng walang laban. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito kabilis. Kailangan ko pang mabuhay para sa kapakanan ng aking anak, para kay Gabriel. Sinampal niya ako ng napakalakas kaya namanhid ang pisngi ko. Malakas ang suntok kaya nauntog ang ulo ko sa manibela. Nanatili ang metal na lasa ng dugo sa dumudugong labi ko. Beach. Dumura siya at may dinampot sa bulsa ng pantalon niya. Ito ay isang sprayer ngunit ito ay medyo maliit para sa isang bote ng pabango. Doble ang laki nito kaysa sa hinlalaki ko. Vince. Napabuntong hininga ako. Bumagsak ang bibig ko sa sahig habang nakataas ang kilay ko sa kisame. Dapat si Vince yun. Kahit nakamask siya at nakabonnet ay kilala ko pa rin ang boses niya. Tama ka, my darling Monica. Aniya, sa kabila ng maskarang nakatakip sa kanyang bibig, ramdam ko ang masasamang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi.
Anong ginawa mo kay Gabriel? Tanong ko sa nanginginig na boses, na inis ang nakakatakot kong tingin sa kanya. Hindi mo kailangang malaman, Monica. Putol niya at walang ibang salita na inispray sa hangin ang laman ng bote. Napuno ng nakakasukang amoy ang ilong ko. Parang bumibigat ang talukap ng mata ko. Mabilis kong iminulat ang aking mga mata, pinilit ang aking sarili na huwag makatulog. Pinilit kong umangat ang nanginginig kong mga paa, pagkatapos ay inagaw ko ang pusang figurin sa ibaba ng rearview mirror, at gumamit ng brute force para ibagsak ito ng malakas sa kanyang ulo. Nauntog siya sa backseat. Umuungol siya habang gumulong sa masakit na suntok. Umaagos ang dugo mula sa sugat. Hingal na hingal ako, ginamit ko ang huling lakas ko at hinila pabukas ang pinto ng sasakyan, tumalon ako sa labas. Hindi pa ako nakakahakbang pasulong nang magsimulang lumabo ang aking paningin, nagsimulang umikot ang aking ulo, at nawala ang aking balanse. Nauntog ang ulo ko sa matigas at magaspang na semento. Help! Sumigaw ako ngunit ang mga salita ay naging halos hindi maririnig na bulong. Ang huling alam ko bago ako lamunin ng dilim ay ang tunog ng nagmamadaling yabag na papalapit sa akin. Pagkatapos noon, naanod ako sa kawalan. Patay na ba ako? Tanong ko sa sarili ko habang nakahandusay sa lupa. Itim na kadiliman ang nakapalibot sa akin. Wala akong ibang makita maliban sa itim. Wala rin akong maramdaman. Dapat ganito ang pakiramdam ng patay. Patay na ba talaga ako? Tanong ko sa sarili ko sa pangalawang pagkakataon. Pero wala akong mahanap na sagot. Bago pa man ako makapag-isip ng kung ano-ano, nagsimulang mag-flash ang mga imahe sa aking isipan. Nakita ko ang parents ko. Nakita ko si Gabriel. Nakita ko ang aking malaanghel na anak, si Vienna. Nakita ko lahat ng nangyari sa past ko. Bumagsak ang mga luha ko habang pinagmamasdan ang daloy ng mga alaala. Napagtanto ko kung gaano ako katatag. Lahat ng nangyari sa akin ay may dahilan. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan ay wala akong pinagsisisihan dahil ito ang nagpabuo sa akin kung sino ako ngayon. Pumikit ulit ako. Sa pagkakataong ito, naanod ako sa isa pang mapayapang pagkakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nang imulat ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang napakagandang kisame at ang gintong chandelier na nakasabit sa itaas. Nang tumingin ako sa kanan ko, ang nakamamanghang paglubog ng araw na makikita sa sahig hanggang kisameng salamin na bintana ay sumalubong sa aking mga mata. Beautiful, just beautiful. Dahan-dahan kong sinubukang bumangon sa kama, ngunit ang biglaang pag-igting ng sakit ng sinubukan kong bumangon ay tumama sa may benda kong ulo. Napabalikwas ako sa mabalahibong malambot na kama, na pangiwi. Nang humupa ang sakit ay sinubukan kong bumangon muli, sa pagkakataong ito ay mas maingat. Nakahinga ako ng maluwag ng matagumpay akong umupo sa kama. Pinagmasdan ko ang aking mga mata sa paligid. Parang pamilyar ang lugar. I was sure I'd been here before. Ang mga dingding na kulay cream, ang king-size na kama, ang golden chandelier, ang Victorian sofa set, at ang floor-to-ceiling window ay mukhang pamilyar. Nasaan ito? Flamemore Mansion. Oo, I think it is. Ang lugar na pag-aari ni Lady Ravenwood. Kaya bakit ako nandito? Ang huling natatandaan ko bago ako mawala ng malay ay ang pagtama ng ulo ko sa simento. Tapos may narinig akong mga yabag na tumatakbo, at pagkatapos nun ay wala na akong maalala. It doesn't make sense. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nandito. Naputol ang pag-iisip ko nang bumukas ang pinto. Isang babae na may golden brown ang buhok na pinaamo sa likod ng kanyang batok ang pumasok. Nang makalapit siya, napagtanto kong nagtataglay siya ng kaakit-akit na mga mata ng sapphire. Inilagay niya ang tray sa ibabaw ng night table. May nakakapaso na tasa sa ibabaw. Hindi ko matukoy kung tsa o kape pero sana ay kape. Masaya akong gising ka na. Mahinang bulong niya. This must be Lady Ravenwood, sabi ko sa sarili ko habang dumapo ang tingin ko sa kanyang nakamamanghang mukha. Mas maganda siya sa malapitan. Inabot niya sa akin ang tasa. Thank you, bulong ko. Nang iangat ko ang tasa sa aking labi ay tumago sa aking ilong ang nakakaakit na amoy ng mainit na tsokolate. Sumimsam ako at halos pumikit na ako. Mas masarap ito kaysa kape o tsaa. Allow me to introduce myself, Monica. I'm Claire Ravenwood. Ako ang ina ni Gabriel. Halos madulas ang tasa na hawak ko. At dito na po, nagtatapos ang part 54 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.